dear beloved, Boss Mike, Cervera. O eto, dito tayo mga kababayan. Eto daw ho, si Baste Duterte ang tatakbo bilang presidente. Tingnan nyo. Na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Kita nyo mga kababayan ko. Desperado na mga putang inan to. Desperado na ho. Tignan nyo naman si Baste. Diyos ko po. Basti na daw ang tatakbong presidente kapag na-impeach na daw si Sara Duterte. Mga kababayan, baka kalabaw at na kambing at mga pabo lang ang bumotor yan. Sa totoo lang po mga kababayan, sa totoo lang. Mga pabo, kambing, baka, nuwang, kalding. Di ba, no? Yan lang ang mga boboto dyan kay Baste. Mga kababayan ko, makikipagpustahan ako sa inyo. Kay Baste kayo. Doblado. 1 milyon, manalong 2 milyon. Kung mananalo yan si Baste, putik na yan mga kababayan, kahit na anong sama ng loob ng tao. Kung Baste lang ang iboboto, Diyos ko po. Mariosep, mga kababayan ko. Bigyan nyo naman ng dignidad tong bansa na to. Etong si Mike Defensor, desperado rin ito di ba? Desperado ho yan, mga kababayan. Baste daw Magsakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Totoo da. Pinatotohanan na ho ng nagngangalang Mike Defensor na kung sakali na ma-impeach si Sara Duterte ay nakahanda sila na itakbo ang isang bading. Itakbo mga kababayan ang mukhang leader ng mafia. Itakbo mga kababayan ang isang bading na membro na parang leader ng mafia. Walang iba mga kababayan, si Baste Duterte na napakadugyot. Walang kalinis-linis sa katawan. Walang respeto sa sarili. At mukhang, leader ng sindikato sa Davao. Grabe, no? Tingnan nyo yung itsura, Putik na, magiging proud ba kayo? Kahit ako, pan ng tato, mga kababayan, depende sa tato. Tignan nyo naman yung tato ko, buhay na buhay, di ba? Buhay na buhay ang tato ko. May meaning yan sa buhay ko. Buhay ko, may meaning. Hindi ho yung mga tato ni Baste, puro mga demonyo. Siguro yun yung iniidolo. Di ba? Ako, iniidolo ko mga kababayan, si Jesus Christ. Idol ko yun. Kay Baste, yung tato, puro demonyo. Ibig sabihin ba, yun din yung idol niya, puro demonyo? Di ba, mga kababayan ko? Yan. Yan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo. Parang sigurado naman si Mike Defensor na mananalo tong bobo na to. Sinasabi ko na Mike Defensor, ubusin mo na yung pera mo. Kahit magtutuwad ka, kahit magpatira ka kay Baste, putik na yan, pupustahan kita, hindi mananalo yan. Kahit pa Duterte ang apelyido niyan. So kasi ang inaano nila ngayon para bang kailangan Duterte, no? Pag Duterte daw ang nakaupo, pag Duterte daw ang tatakbo, siguradong mananalo Diyos ko po, kahit magtutuwad to si Mike Defensor. Wala, hindi ho mananalo, maniwala kayo. Sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan.
Tapos na. Alam mo, pag-usapan natin yung pananagutan muna ni Sara Duterte. Gusto nyo kasi laktawan yung pananagutan ng mga Duterte. Gusto kasi nila mga kababayan, mapawalang sala agad ang mga Duterte. Para nga naman bumango yung mga pangalan nila kahit ang babaho ng mga itsura. Diba? Si Sara lang mga kababayan, ang baho na ng itsura eh. Si Pulong lalo, mga kababayan ko. Tingnan nyo naman kung sino-sinong mga pokpok yung pinagpapatulan. Si Basti naman, tignan nyo naman ang ginagawa sa katawan. Yan ho mga kababayan hindi na ho art ang tawag dyan. Hindi na ho ang art ang tawag dyan. Alam nyo yung pagka nagkamali kayo ng sulat, o pag malayin ng sulat, dinodoble-doble nyo na lang. Pambababoy sa katawan niyang ginagawa niyan. Hindi ho art ang tawag dyan. Ang mga art, mga kababayan, yung mga ganire, yan yung mga ganyan, art, di ba? Maganda tignan nyo. Ganda ng tattoo ko. Hindi ho katulad ni Baste, binaboy yung katawan. Alam niyo yung binaboy yung katawan kung ano-ano na lang sinulat? Parang sa isang sa isang ano tawag dito, Nabik? Sa isang coupon ban, nagdo-drawing tayo ng isang magandang larawan. Dahil bobo nga ni, abay binaboy na lang kung ano-ano na lang nilagay-lagay doon. Nawala ng katuturan. Diba? Tattoo is passion, oo. Pero kung binaboy mo naman yung katawan mo ng tattoo, hindi na passion yan. Wala ka ng respeto sa sarili mo nun. Yan po si Mike Defensor. Gigil na gigil. Binara ho yan. Binara eto na. Napag-usapan natin kanina yung bank waiver. Makinig ka, Mike Defensor. Ayan na, si Ronald Llamas. Pakinggan mo yung sasabihin niya. Di ba, napag-usapan natin kanina yung bank waiver ni Madriaga. Si Vice President ba, tsaka si Mads Carpio, hindi iniisip na maglabas din ng bank waiver? Para matapos na itong mga aligasyon laban sa kanila. Oo nga! Galing din ni Ronald Llamas no? Si Ramil Madriaga, ready daw. Nagbigay na ng bank waiver si Ramil Madriaga. Ang tanong kay Mike Defensor, bakit si Mads Carpio at si Sara Duterte? Hindi ba pwedeng magbigay na rin sila ng bank waiver para matapos na tong agam-agam na to, para mapatunayan na? Ano kaya isasagot ni Mike Defensor? Hindi ko pa to napapanood sagot! Tignan natin. Alam mo, Sec. Ronald, ang isa kasing naging problema dito sa Kongreso, sa Justice Committee, yung kay Presidente Marcos na marilaw na may ebidensya, may Kita mo, hindi ganyan! May iba't mga kababayan no? But parang yung mga kapatid natin. Ba't ako? Ba't siya? Ba't ako? Alam nyo, mga kababayan, ginagawa na lang bobo yung mga tao Ang pinag-uusapan, si Sara Duterte at si Mads Carpio, huwag ka nang magturo ng iba. Si Mike Defensor naman ginagawa mong engot yung mga DDS talaga Mga DDS, lipat na kayo dito. Dito sa kampo namin nakakatalino. Diyan sa kampo nyo, bobo na kayo, ginagawa pa kayong lalo bobo ng mga ito. Saan kayo? Dito na lang kayo. Dito, hindi namin kayo gagawing bobo. Tuturuan namin kayo ng tama. Hindi katulad nila, tignan nyo. Di ba mga kababayan? Ginagawang bobo yung mga DDS. Alam na nga nilang bobo, inaabuso pa ni Mike Defensor, may unallocated funds, official documents. Sabi nila, hindi daw substantial. Sorry, sabi ni Tato walang lipatan, puno na dito. Puno na daw puno na. Bank waiver to health issue. Ayan na nga Desperado na talaga itong mga ito Bank waiver muna. Ikaw naman, Ronald Llamas, barahin mo agad. Hindi ka mo.
Hindi ganun ang usapan. Ang usapan, nagbigay na ng bank waiver si Ramil Madriaga, si Sara Duterte, tsaka Mans Carpio naman. Di ba? Di ba? Totoo. Ang synonym ng DDS ay bobo. Batang Katmon, no? Ayan, no? Dimples Morno po. Rosen, oh, nandiyan. My pet hobbies, oh. No substance. Ah. So, with form, no substance. Pagdating dito kay Pangulong Vice President Inday Sara Duterte, ang sabi nila, with form, with substance. So, ang ibig sabihin dapat sana, kung ano na yung nailatag nila na nandun, yun na yung kasong ilalabas nila. For example, narinig kita kanina, Sec. Ronald, sabi mo, dapat ma-prove nila na wala sa salin. Eh dapat doon pa lang sa presentation nila ng substance, pinakita na nila, uy, may bahay ka dito, hindi mo dineklara. Alam nyo, simple lang yan eh. Itong ako si Ronald Llama, sabihin ko, bakit ba kayo dito sa social media nagpapaliwanag? Unang-una, hindi yan yung tanong ko kung handa ba si Sara Duterte at Mans Carpio na magbigay na ng bank waiver. Yun ang una. Ngayon, bakit ba lahat na lang kayo nagpapaliwanag sa social media? Bakit yung mga boses nyo sinasayang nyo dyan sa social media? Dalhin nyo saan? Doon sa Kongreso. Dami nyo namang abogado eh. Di ba? Ilan ang abogado ni Sara? 16. Pang-17 siya. O, wag nyo nang isama si Sara, bobo nga kasi. Kaya nga kumuha ng 16 na abogado. O, anong silbi? Dalhin nyo na lahat doon, sumama ka na. Hindi yung puro social media kayo. Ano to? Di ba? O, di ba? Nililitis nyo yung kaso ni Sara Duterte dito sa social media? Di ba mga kababayan ko? Nililitis nila yung issue, yung kaso ni Sara Duterte dito sa social media. Hindi naman dito ang tunay na venue kung hindi ho, nando doon sa Kongreso. Nampating naman yan, no? Tapos ititrade nyo ako sa kanila? Di kung tinrade nyo ako sa kanila, di tuwang-tuwa yung mga yan. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga yan. Nako, tapos gusto nyo si Baste ay ipalit. Baka nakakalimutan nyo yung mga issue ng pamilya niya, no? Papaalala ko lang. At si Pulong, Ayan na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi to. kasama si Dong at si Pulong. So sabi na you were close with any member of the family? Okay na yun. Basta nadamay na ako. Matapos ang mahigit 1 taong pagtatago, nahuli sa isang bahay sa Muntinlupa si Kenneth Dong. Siya ang di manoy middleman sa bilyon-bilyong pisong shabu na ipinuslit mula China noong 2017. Mariin niyang itinangging may kinalaman siya sa illegal na droga. May report si Chino Gaston. Mahaba at iba na ang kulay ng buhok ni Kenneth Dong. Malamang mga kababayan, nagamit lang din ito ng mga Duterte si Kenneth Dong. Di ba? Malamang. Nagamit din ito ng mga Duterte. Nang mahuli ng mga tauhan ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division. Si Dong ang sinasabing middleman sa 6.4 billion pesos shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Nahuli si Dong sa isang bahay sa Katarungan Village sa Muntinlupa City, dakong 2:00 ng hapon sa bisa ng warrant mula sa Manila RTC Branch 46. Kita nyo, trending channel? Sabi ko sa inyo Yan ba yung iboboto nyong pamilya? Yung baliw pa yan Kinasuhan si Dong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtangka pa raw tumakas si Dong, ngunit napatigil ng putukan ng mga NBI agent. Ibang-iba na ang itsura ni Dong ngayon kumpara sa itsura nito noong napatawag siya sa Senado at noong naaresto ito ng NBI sa reklamong rape. Higit 1 taon nagtago si Dong matapos lumabas ang... Bakit ba ganyan ang mga tropa ni Pulong? Kung hindi rapist, di ba mga kababayan, Lace Classic, dami tumatanggap na sahod na tagawalis sa kalsada, tumatanggap lang ng sahod, di nagtatrabaho, tagawalis pa lang sa kalsada sa Davao City. Sinasanay na nila tumatanggap ng sahod na di nagtatrabaho. Kita nyo mga kababayan ko, di ba?
arrest warrant laban sa kanya at mga personalidad na damay sa shabu smuggling case. Itinanggi ni Dong ang mga paratang sa kanya. Sabi ko lang, walang kinalaman doon sa, doon sa droga. O, edi sabihin mo na, laglag mo na si Pulong tsaka si Man Scarpio. Yun naman talaga ang tinuturo ng mga ebidensya ni, di ba? Nung police officer. Alam naman lahat ng tao na madami lang talaga dyan. Ibinunyag doon ni Senador Antonio Trillanes IV ang malapit umanong relasyon ni Dong at ni dating Davao Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. May mga litrato pang ipinakita ang senador na magkasama si Dong at si Pulong. Kita Sabi na nyo? you were close with any member of the family? Okay na yun, okay. Basta nadamay lang ako. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Pulong. Pero Kita nyo, hindi magsasalita yan. Baliw daw, sabi ng tatay niya eh. O ngayon, eto ho yung gustong maging presidente ng kampo ng mga Duterte kapag na-impeach daw si Sara Duterte. Mga comments dyan. Tignan nyo mga kababayan yung itsura. Oy, sino nakapanood nung habang kumakanta sila, ganun ang ganun si itong putang inang tong bakla na to. Ha? Di ba? Si ganun ang ganun. Nguya ng nguya. Sabi nga ng mga abogado, ang bastos. Oo, mga kababayan, marami akong mga kausap ng mga abogado, ang bastos niya. Napanood mo na ba yun? Ha? Boss Mike, napanood mo na ba yun? Sino? Si Baste, yung habang kumakanta sila, nguya na nguya at mukhang bangag na bangag si Baste. Sabi nila bangag na bangag daw si Baste. Biruin nyo, nguya na nguya. Wala hong mga kababayan wala hong manners O, tara. O, anong katwiran? O, sa katwiran naman tayo. Yung sasabihin pro-China. Oh. Okay. Once and for all, bago kayo Tignan nyo yung katwiran nito mga kababayan. Bobo. Katwiran nito mga kababayan, tatanga-tanga. Tuloy. Kung ganito lang magiging presidente, putang na wala namang pagkakaiba sa utak nila ni Sara. salita, this is not about me being pro-China, but I'm leaning towards economic cooperations rather than military practices. Kinangina, ang bagal mo magsalita. Sabi ni Marjorie Tabok-Tabok na idol si Martin. Boss Mike, magdi-DS ka tas isigaw mo. Si Baste, kaya mo ba? Depende. Oo, depende ba? Oo, balikan mo. Nasabi ko na yan Talay. Ito na. Mas pinili nila tumakbo presidente yung bangag na bading. Ito. So, before kayo magsalita, you take off everything. Yung nasa bahay nyo, sa damit nyo, sa brief nyo, Kita sapatos nyo. Kita nyo ang babaw. Gamit ito ng mga bobong DDS. Yung po bang mga kababayan lahat naman ng gamit nyo made in China. Tapos sasabihin nyo bakit galit kayo sa China? Bobo no mga kababayan, ang bobo. Mamaya papaliwanag ko kung bakit tatanga-tangat bobo talaga to. Lahat that's made in China, do not use it before you open your mouth. Kita you nyo? take off everything Kita that nyo? China made. Do not use it. Then you open your mouth. Kita nyo mga kababayan ko. Ganyan ang kakatwiran nila. Mga kababayan, hindi po yung kagamitan, hindi po yung inaangkat natin na mga produkto galing China ang problema. Kung hindi po yung pinagtatalo ng mga teritoryo, tanga. Tutukan mo yung issue na pinaglalaban ng gobyerno na mga teritoryo, hindi yung mga gamit, hindi yung mga inaangkat mong bobo kang hayop ka, na mga brief mo, damit mo, ganyan. Di ba mga kababayan? Hindi huyong kasi ang usapin. Kailangan, yung mga ganun, labas yan. Labas ho lahat yan. Yung mga kailangan natin, para bang sinabi mo, galit ka sa Iran, huwag ka nang maggasolina. Parang sinabi niyang ganun Di ba? Galit ka sa Russia, huwag kang bumili ng gasolina sa kanila. Galit ka sa Amerika, mga kababayan, ibig sabihin, huwag ka na rin gumamit ng mga imported na galing sa kanila.
Bakit yung mga sasakyan nyo made in America? Bakit yung mga gamit nyo made in USA? Bakit yung mga branded na damit nyo galing ng Europa? Tapos binili nyo sa Amerika? Hindi ho yun, mga kababayan, ang usapin. Pero dahil nga po bobo, tangat ito, napakamangmang neto, si Baste, kaya gamit-gamit niya, wag nyo ekang gamitin yung mga ganito, ganyan-ganyan. Parang yung mga nung araw lang, ano? Ang sabi nila mga kababayan, wag nyong gamitin yung pasaporte nyo dahil galing daw kay Digong. Ganito kabobo yung mga yan eh. Wag nyong gamitin yung lisensya nyong 10 taon galing kay Digong. Tatanga! Bakit? Kahit 1 taon, 2 taon, 3 taon, hindi ba natin magagamit yung ating mga passport? Kahit 3 taon, 5 taon, hindi ba natin magagamit yung ating lisensya? Kundi ba naman mga tanga at pribileyo natin bawat isa ang pagkakaroon ng mga lisensya, pasaporte. Pero gamit-gamit nila. Kasi nga po, ganun lang sila mag-isip. Ang tatangay. Hindi yan ang usapin. Hindi yan facts. Walang bigat, walang lalim. Ang pag-usapan natin, yung katayuan natin, diyan po sa pinag-aagawang teritoryo kung ang gusto lang pag-usapan ni Baste, pro-China versus anti-China. Anti-China ang marami sa pagkamkam nila ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Tama? Pro-China ka, kung hindi ka nagsasalita, makapili kang putang ina mo, Baste. Tama, mali? Iba ang usapin ng kalakalan, iba ho yung teritoryo na pinag-aagawan. Ganun lang kasimple. Bahala na kayo dito sa bobo tanga na to. Madadagdagan pa yung mga wrinkles nyo pag pinanood ko yan. So mga kababayan, hanggang dyan na lang. O paano? Ayawan na! Magkita-kita tayo mamaya! Kahit replay! Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Babush! Our beloved Boss Mike Severa.